Hello. Dito ka na. Doon na lang sa banda na. Hello. Hello, mic check. Hello. Hello. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And sabi po sa mga awit, 106 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayan, dapat araw-araw po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Amen! Kaya ibigay po natin ating best natin ngayon sa ating Panginoon. Tayo po ay pumalakpak ng may galak. Yes, Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Magpuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuga ang lahat. Magpuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ay nagmamahali, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ay nagmamahali, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuga ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mamahari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mamahari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Kung pagpali bumubus na. Magpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay.
Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, karanasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, tinawid niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord, malayang malaya. Malaya, 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 malaya. Sabay-sabay po tayo. Malaya, 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 malaya. Yes, Lord. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, karanasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawid niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, woo! Malayang sumigaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, woo! Malayang sumigaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malayang sumigaw, woo! Malayang sumigaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, woo! Malayang sumigaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Isa pa, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Pinabuli ka namin, Panginoon. We praise you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon ang ating mga puso. Puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisa ang puso mo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang
tao, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan maloobin mo, Panginoon, ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan maloobin mo, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isa pa, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil kahit kailan hindi kayo nagkulang, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasamba, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa-mas. Lord, ikaw lang ang pag-asa ko, lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasampahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang
walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka natulan. Biyaya mo sa akin lagi lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, pamaminsan pa kahit kailan. Salamat Panginoon, ang kulang. Biyaya mo sa akin lagi lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, inibig mo ako, inibig mo ako noon, pamaminsan pa, inibig mo ako noon. Maraming salamat Panginoon sa pag-ibig mo Panginoon sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, patuloy mo po kami, Lord, na gabayan sa amin po. Makikinig na amin po salita, ano pong salita na amin po maririnig mula po sa inyo habang po dito. Lord, panalangin ko po, Lord, na maging sa amin po. Pakikinggan na amin po. Binabasa, maging sa amin po. Gawain patuloy mo po kami, Lord, na samaan, gabayan sa amin po. Pakikinig para po sa inyo. In Jesus' name. Amen. Amen! Amen! Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. And manatili po tayo nakatayo. Batiin po natin ang isa't isa. Welcome po ulit, Brother Cesar. Ayan, lapitan natin ang ating mga kapatid. Kamustahin naman natin sila. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and may we always be to you with God who let us be a family always there to be strong and to lean on. There we learn to love each other, all in each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit bounce our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And we always speak to you, but God will have us be a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Ayan, praise the Lord. Ayan, pwede na po tayo magsiupo.
At nakakatuwa po yung mga nakarating ngayon kahit na umuulan. Ayan. Para sa ating Panginoon na natutuwa siya kasi kahit na umuulan, binigyan niyo siya ng time. Ayan. Maraming salamat po sa Panginoon. Ayan. Dumako na po tayo sa ating tithes and offering na pangungunahan po ni Teacher Edith. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo magbabasa ng kanyang salita sa Malakay 3:10. Sabay-sabay natin na ito ay isahin. Dalhin ninyo ng bumbo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang patugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga pintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masagalang pagpapala. Yan po sa ating nabasa, tunay po na pinapakita sa atin ng Panginoon kung tayo talagang magbibigay ng bahagi ng ating pinagkitaan, malit man malaki, ito'y galing po sa ating puso, kaya ito po ay talagang focus na sa atin na sa ganang pagpapala bibigay sa atin sa mga bagay na ito ay kailangan talaga natin ng panalangin, no? Lord Jesus, salamat po sa aming naibahagi ang man malaki sapagat ito po ay kaya bawat isa po sa amin pagpalaan niyo po pagmang po yung Lord. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa lahat po na lahat ng pinagkalaro sa amin. Tunay po, kayo po ay Diyos na tapat at mabuti, Panginoon o God. Mami, pagpalaan niyo po ang bawat isa. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Ayan. Awitin po natin ang Jehovah Jireh. Ayan po, meron po ba tayo? Tumako na po tayo sa ating Hello. Ayan, masyadong malakas. Ayan, masyado pong malakas yung ano. Ayan, dumako po tayo sa ating testimony. Baka naman may gustong mag-testify dyan para sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Ayan, syempre araw-araw meron pong ginagawa ang ating Panginoon, di ba, sa buhay natin. Na talagang nakaka-bless, di ba po? Meron po ba? Meron po bang magte-testimony dyan? O sige, ako na lang po muna. Ano po, maikling ano lang po ito, testimony para sa ating Panginoon. At kagabi po kasi, dumating po yung asawa ko na si Rasa, galing trabaho. Masama po yung pakiramdam niya. Sabi niya po sa akin, ano po, para daw po siyang lalagnatin. Eh, naghanap po ako ng gamot sa tindahan.
mga ano na po yun mga 12:30. Ano na po, bukas pa kaya lang wala, nagkaubusan daw kasi usong-uso nga daw po yung yung trangkaso ngayon. Hindi na ako nakabili ng gamot. Sabi niya sa akin, bukas na lang para pagising na ng umaga, siya. Tapos nagising po ako ng natulog na po kami, nagising po ako ng mga 2 o'clock a.m. Hinawakan ko yung asawa ko po, inaapoy po ng lagnat. Sobrang taas ng lagnat niya. Ako po, naghanap po ako ng ng mga gamot doon sa amin. Baka sakaling makakita ko ng paracetamol. Nakita ko yung gamutan ng kapatid ko. Buti nandoon. Tapos nakita ko po, may paracetamol nga po. Lang generic lang siya. Kaya sabi ko, okay na siguro to, painumin ko si Russell ng gamot para sakaling bumaba yung lagnat niya. Kinuha ko po at pinainom ko po sa kanya, ginising ko po siya. Then after po nun, nagpray po ako kasi alam ko po kinabukasan, maaga po yung pasok niya sa trabaho. Nagpray po ako sa Panginoon na sabi ko, Lord, pagalingin niyo po yung asawa ko sa kanyang sakit kasi may trabaho pa po siya bukas. Alam ko hindi po siya pwedeng umabsent dahil kailangan po ng tao. Ayun, nirebuke ko sa pangalan ni Jesus, ganyan. At yun po, nagpasalamat po ako din. Then pagising po pagising namin nung umaga, ayan, tulog pa si Russell. Ako parang hindi ako makatulog kasi binabantayan ko yung asawa ko. Pagising ko po ng umaga, hinawakan ko po siya. Tapos paghawak ko po sa kanya, wala na pong lagnat. Ayan, wala na pong lagnat. Tapos sabi ko, buti na lang po na yung lagnat ni Russell, makakapasok siya. Balak ko pa po sanang kumbaga kahit na po yung lagnat niya, wala na. Balak ko po sana magpaalam dun sa ako na magchat-chat. Kaya lang tinanong ko muna siya kung kaya niya. Sabi naman niya, kaya naman niyang pumasok. Sabi ko, baka mabinat ka. Kaya sabi niya, hindi yan. Kaya na lang din po ako, nagtiwala na lang din po ako sa Panginoon kasi nga, alam ko po na kapag lumapit kayo sa Kanya at nag-pray po kayo, agad-agad niya pong diringgin ang panalangin. Kaya hanggang ngayon yun po, praise God, hindi na po siya nilagnat. Kaya sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Sa simpleng pray lang po at pananampalataya sa Kanya, agad-agad niya pong diringgin ang ating panalangin. Kaya yung may mga problema po dyan, yung may mga sakit po dyan, nakakaranas po ng kahit pagsubok, Huwag po tayo mag-atubili na lumapit sa ating Panginoon. Kasi siya lang ang makapangyarihan, siya lang ang makakapagpagaling sa atin, at siya lang yung Diyos na makakapag-comfort sa atin. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon. Ayan po. Baka may next po. Wala na po ba magte-testimony dyan? Wala na po? Okay. Si Kuya Tolis, ayan. Salamat po sa ating Panginoon. Ayan. May babaw bro. Buksan mo, Kuya Tolis. Palikan doon, hindi ko makikita sa camera. Ay! Hindi, wala yan. Pinatay ko na. Pinutin mo matagal. Long press. Long press. Ayan. Hello. Ayan. Gusto ko lang po magpasalamat siyempre sa Panginoon. Unang-una siyempre, bawat isa sa atin, araw-araw ginigising ng Lord, di ba? Number one na blessing sa atin yung pangalawa yung provision, yung protection niya na sa mother ko at sa pamangking ko. Last Wednesday, balik po sila ng safe mula sa Vancouver. Within 14 hours na flight, salamat po sa Panginoon sa pag-iingat. Although may dinaanan sila mga bagyo na may turbulence yung aeroplano, sabi ng mother ko. Maraming salamat dahil iningatan niya yung aeroplano kahit may dinaan ng mga parang lubak-lubak na daanan yung aeroplano. Salamat sa Panginoon. Ayan. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Lalo na kung tayo po ay tapat sa Kanya. At sinusunod natin na lahat ng kanyang nais. Ayan po. Dumako na po tayo sa ating church announcement.
JTCS worship service every Sunday from 4 p.m. hanggang 6 o'clock p.m. Kaya lang ngayon po, medyo late po tayo nag-start kasi umuulan po. Inantay pa po natin yung mga ating attenders. And prayer meeting every Wednesday from 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Ayun po sa GC, lagi po nag-update si Brother Lil kung sino po yung may mga gustong magpa-pray dyan, mag-message lang po kayo sa amin. O kaya kahit dun sa GC, para maipag-pray po namin kayo. Mas maganda po yung marami po na nagpe-pray sa ating Panginoon. And Exalt Team practice every Saturday from 5 o'clock p.m. hanggang 8 o'clock p.m. Ayan, kami po ay tuwing Saturday nagpa-practice po kami para sa aming special number tuwing first Sunday. Ayan. And JTCS needs more volunteers for music ministry and ushering ministry. If you are interested, you can contact Sister Shelo or Teacher Shelo or si Ate Crisel. Ayan. Sana po ay meron po kung may mga talent dyan na magpagamit pa sa ating Panginoon. Dahil nangangailangan pa po talaga ang ating church, yung mga nanonood dyan sa ating live. Ayan. Gamitin na po natin yung ating talento sa ating Panginoon. Ayan po. Ayan. Bago po tayo dumako sa Word of God, may magbibigay po ng isang magandang awitin para sa ating Panginoon. Tinatawagan ko na po si Sister Crisel. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. At ako po ay bibigay ng awit sa ating Diyos Ama na si Jesus. I owe it all to thee.
Purihin ko tayo ng Jesus. Hallelujah. Ay, dumako na po tayo sa Word of God na pangunahan po ng ating pastor na si Pastor Cesar. Palakpakan po natin ang ating Purihin po ang ating pong Panginoong Diyos. So bago po tayo magsimula ay muna yung press. Balik. Sige, bago po tayong lahat ay magsimula tayo po lahat ay tumayo para po sa isang maging panalangin. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon Diyos, sa bawat isang narito, Panginoon Diyos, kahit sa mag-uulan, Ama, ay narito para, Lord, makinig yung mga salita. Tunay nga, Panginoon Diyos, na hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig, ang iyong kaharian na may magpawalang hanggan. Lahat, Panginoon, ang aming nakikita ay ikaw, Panginoon Diyos, ang nagmamag-ari nito. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa. Na kami, Panginoon Diyos, ay patuloy mong minamahal anuman po, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bawat isang narito. Dalahan po namin na anuman ang mapakinggan namin, Panginoon Diyos. Kami po ay humihingi ng tulong sa Banal na Espiritu Santo upang, Lord, sa aming mapapakinggan ay hindi namin ito, Panginoon Diyos, maitabi namin sa aming mga isip, sa aming mga puso. Pagkos, Panginoon, ay aming ito mai-apply bilang mga Kristiyano. Maraming po salamat. Gabayan mo kami sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon po, bago po tayo magsimula, kailangan po natin i-welcome muna yung bawat isa po. Yung ginawa po natin huli. Yung W. Yung W muna. Sige ba, ano nyo nga po yung kamay niya? W ulit? W, yan. W po, tayo. W. Yan. Si dito. Yan. W, hindi ganyan. U yun. Yan, pagtikti mo. Harap kayo sa inyo mga katabi. Sigaw tayo ha. 1, 2, 3. Welcome! Sabay-sabay. Ulit natin. Okay. Ready? 1, 2, 3. Yan. Salamat po at wina-welcome po natin ang bawat isa. Dapat po ay lagi po tayo nagwe-welcome sa bawat isa po. Yung meron po magandang ngiti at po yung puso po natin ay wine-welcome po natin ang bawat isa habang tayo po lahat ay narito. So ngayon po simulan po natin yung ating punta na kay Ian sandalito. Pero bago po ako magsimula ay nagkakaroon po ako ng konting tanong na ating pong sasagutin. Which pleases God more? Ano ba yung nakalulugod sa Panginoong Diyos? Sa tatlong yan, tanong ko. Worship or obedience? Ano pang sagot? Obedience. Okay. Pangalawa, singing songs of praise or living a life of obedience? Ano mas importante? Nakakalugod sa Panginoon Diyos? Living a life of obedience. Ayan, living a life of obedience. Okay. Lastly, ano mas mahalaga? Our worship on Sunday or our obedience on Monday? Both. Both. Sige po, sino yung worship on Sunday? Sino po yung obedience on Monday? Mga safe kayo, hindi kayo nagtataas ng mga kamay. Sino po yung both? Marami po yung voter. Pero titingnan po natin mamaya yan kung ano po yung ano po ba yung mas nakalulugod sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya po title na pag-aaralan po natin ngayon ay Obedience, the Heart of True Worship. Sabi po sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Siyempre yung pag-aaralan po natin po hanggang po mamaya. So marami po rin po ang nagsasabi po sa atin
na kapag sinabing worship ay ito po yung pagtaas po natin ng kamay, pag-attend po sa Sunday service. Alam niyo po, yung mga bagay na ginagawa lang natin pong ito ay bahagi lang po ng worship po natin sa ating pong Panginoon Diyos. Pero, ayon po sa salita po ng Diyos, ang worship at obedience ay hindi po naghihiwalay. Kung nais po natin maging acceptable po yung ating po pagsamba sa ating po Panginoon Diyos, kinakailangan po marunong po tayong sumunod sa mga inuutos ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi po diyan, worship without obedience is empty. Obedience is the highest form of worship. Itin po natin ha, yung po palang pagsamba na hindi ka naman pala sumusunod sa ating pong Panginoon Diyos ay empty, no? Ano ba sa Tagalog na empty? Baliwala, no? Walang laman. Nagpupuri ka sa ating pong Panginoon Diyos, pero kung hindi ka naman po sumusunod sa Kanya, nagiging baliwala po yung mga ginagawa po natin. Sabi po dyan ay obedience is the highest form of worship. Tayo pong lahat ay sumusunod po sa ating pong Panginoon Diyos. Yan po talaga ang tunay na pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos. Pero bago po yun ay tingnan po natin ano po ba ibig sabihin ng worship. Sabi po dyan ay worship is honoring God with reverence, paggalang na po, surrender, pagsuko, and love, pag-ibig, both in heart and in action. Ang pagsamba po pala ay hindi lamang po ang gagaling sa ating pong puso. Dapat po ay meron po tayong ginagawa sa ating pong sarili para po sa ikalulugod po ng ating pong Panginoon Diyos. At yan nga po yung ating pong obedience. Ano naman po ang obedience na sinasabi? Sabi po dyan ay, obedience is hearing God's word. Hindi lamang po hinihir po natin, hindi lamang po yung binabasa po natin, hindi lamang po yung po ninanamnam po natin. Ang sabi po dyan ay acting on it. Isinasapamuhay po natin. Sabi po dyan ay rooted in love, complete submission. Po, talaga pong totally susuko po tayo sa ating po Panginoon Diyos. And then faith in action. Yan po yung ating pong obedience. So, dinifine po natin. Sabi po dyan, if we say we love and worship Him, but do not obey Him, our worship is worthless. Imagine niyo po, tayo pong lahat ay nananambahan po rito. Ano po? Pero kung wala po tayong pagsunod ng sinasabi po ng salita ng Panginoon Diyos, lahat po ng ginagawa po natin ay nababaliwala kung hindi po tayo marunong sumunod sa ating pong Panginoon Diyos. So talakayin natin yan isa-isa. Sabi po sa 1 John 2:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ulitin ko po ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Pagkasabi niyo sa inyong katabi, hindi ka sinungaling. Hindi ka sinungaling. Salamat Ano ito ibig sabihin na po? Talaga po tayo ay kumikilala sa ating pong Panginoon. Tayo po lahat ay kumikilala sa ating pong Panginoon Diyos. Sumabasamba po tayo sa ating Panginoon Diyos. At the same time, tayo pong lahat ay sumusunod. Para mas lalo po nating maintindihan po, ang obedience po ay 24/7. Ano po ba ibig sabihin ng 24/7? Lahat po ng oras, bawat araw, at 7 times a week. So tuloy-tuloy po talaga ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po ito pang Sunday, kung 2 oras lang ay tapos na. Ito po ay kung paano po tayo mamuhay. At kung paano po natin sinusunod ang ating pong Panginoon Diyos from Monday to Sunday. At tayo pong lahat ay nahihirapan dahil dito po ang sumunod po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Napakadali po bang sumunod sa ating pong Panginoon Diyos? Pag marami po tayo mga agam-agam na po, tayo pong lahat ay
mahihirapan po talagang sumunod sa Panginoon Diyos. Pero ang focus po natin ay malugod po natin ang ating Panginoon Diyos, kaya po nating sumunod sa mga utos po niya. Bago po natin talakayin yung obedience, tingnan po muna natin kung kailan po ba tayo nagiging disobedient sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng disobedient sa Tagalog? Hindi pagsunod. Hindi pagsunod o hindi marunong sumunod o sumusuway. Tingnan po natin. Delayed obedience is disobedience. Tama po ba yan? Amen. Ulitin ko po, sa harapan po ng Panginoon Diyos, delayed obedience is disobedience. Di bale ng late. Huwag lang absent. Diba ganyan, may katwira po tayo sa atin pong kahit sa pagpasok sa opisina, di bale ng late, huwag lang absent. Pero ang katotohanan, late ka pa din. Sa harapan po ng Panginoon Diyos, hindi po siya magiging acceptable kung tayo po lahat ay laging mayroong delay na ginagawa. Gagawin mo rin lang, i-advance mo na. Ano po yung nakikita po natin? Alam niyo po, kapag may inuutos po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos, lagi po natin sinasagot ay ganito. Sa kanilang Lord. Sa mga estudyante, pag nakatapos na ako. Di ba? Madalas niyo marinig yan. Nung nakatapos na, sa kanilang Lord, pag nakapagtrabaho na ako. Nung nakapagtrabaho na, sa kanilang Lord, pag na-promote na ako. Nung na-promote na, dumami yung kanyang trabaho, sa kanilang Lord. Pag marami na akong savings, nung marami ng savings sa kanilang Lord, pag nag-retire na ako. Nung nag-retire, sumunod naman sa Panginoon Diyos. Ginawa niya dapat niyang gawin, pero tinawag siya ng bata pa lang. Delayed obedience is disobedience. Kung meron pinag-uutos sa iyong Panginoon Diyos ngayon, sundin mo na. Kaya nga po sabi ko sa Matthew 6:33, put God first. Pag may pinagagawa po sa atin ating pong Panginoon Diyos, huwag na po natin ipagpabukas. Gawin na po natin yan ngayon. Alam niyo po, ito pang reality. Kapag nasa kalakasan pa, lalo tigit yung mga negosyante o yung marami pong mga ginagawa, ang ginagawa niyo muna ay yung kanilang mga pinagkakaabalahan bago po pagsunod. Sa mga nagnenegosyo, noong malugi, sasabihin ay kailangan maiahon ko muna ang aking negosyo bago ako mag-obey. Nung makaangat na sa kanilang Lord, medyo busy pa rin. Wala akong time. Alam niyo po, ito po nakakalungkot. Lahat po ng tao, pag nagkakaroon po ng malubhang karamdaman, ano po napapansin niyo po? Pag ang tao po ay ang hina na, nakaramdam na maraming sakit, ano po nakikita niyo? Bigla pong nababago ang mga pananaw. Kaya nga po, kung titignan po natin, may tayong kilalang artista, napakarami talagang pera. Napakarami niyang pera. Alam niyo po, ang peras, pag marami kang pera, kapag ikaw po ay may karamdaman na, mapabaliwala niyo yun. Kasi ang iniisip mo agad ay kung paano ka gagaling. Therefore, hindi na natin na-enjoy. So, marami po nagkakasakit. Alam po, ginagawa po nila, yung mga hopeless na, ito po maganda ron. Salamat sa Panginoon Diyos dahil nagkakasakit pa rin mga tao po. At nagkakaroon po sila ng time para lumapit sa ating po Panginoon Diyos. Ang manalangin, ang pagbabasa ng Biblia, pananambahan, at pagtulong sa kapwa. Alam niyo po, nababago po ang pananaw ang isang tao kung alam niya palang mamamatay na siya. Alam niyo po, maganda po yung naging testimony ni tatay ni Cayetano. Sino ba yung tatay ni Cayetano? Nakalimutan ko. Yung tatay nila, Nung nagkaroon po, siya MIFF, siya yung nakilala doon sa MIFF.
Sabi niya nung nagkasakit siya, mabuti, mayaman sila, no? Makalinong abogado yun. Kung si Marcoleta ngayon na sumisikat, mas, ano siya, no? Sabi niya ay, mabuti pa sa isang tao, nung nagkaroon po siya ng karamdaman na, mabuti pa sa isang tao ang pumunta sa isang tabi, manalangin at kausapin ng Diyos. Bago po siya namatay, yun po yung kanyang naging testimony. Ano niyo po siya ay, hindi po siya nakikinig ng kasi nga attorney, magaling siya eh. Nung nagbabible study mga anak kaya, sila Alan kay Tano pa noon, ay hindi siya nakikinig, talagang trabaho lang siya. Pero nung siya po ay nagkaroon po ng karamdaman, siya po ay naligtas. At ang sinabi niya, bago po siya namatay, mabuti pa sa isang tao, pumunta sa isang tabi, at manalangin, at kausapin po ang ating po Panginoon Diyos. Isang matalinong tao, at sinabi niya, mas mabuti pang tayo pong lahat ay kinakausap natin ang ating po Panginoon Diyos. Delayed obedience is disobedience. Kung gagawin mo rin lang, ngayon na. Sabi niyo yung katabi, kung gagawin mo rin lang, ngayon na. Kung gagawin mo rin lang, ngayon na. Pagbukas. Ayan, huwag mo nang ipagpabukas. Ano ba ang inuutos sa iyo ng ating po Panginoon Diyos? Saka na lang yan. Next, partial obedience is disobedience. Pinipili lang kung ano yung susundin. Yung mahirap sa iba na lang. Yung madali lang ang akin. Yun po yung sino po ba yung gusto lang ay madali? Alam niyo po, kilala niyo po si King Saul? Pag-aralan niyo na po ba si King Saul sa Old Testament po? Alam niyo po, may pinag-utos po sa kanya ang Panginoong Diyos. May pinag-utos po sa kanya na lusubin nila ang mga taga-Amalekites. No? Lusubin nila. Ito po ang instruction. Wala kang ititira, lalaki, babae, bata, sanggol. Lahat ng mga hayop nila, yung mga baka, mga tupa, mga kamelyo, at mga asno. Bibigyan din ko po, partial obedience is disobedience. Alam niyo po, ang ginawa po ni King Saul noon ay talaga pong nangulusog na yung taga-Amalekites, ay inubos po na lang lahat yun, wala po silang itinira. Pero, ito pang pagkakasala niya. Yung hari, in-spare nila. Tapos yung best animals po nila, yung mga matatabang baka, mga asno, mga tupa, mga kamelyo, in-spare nila. Yung mga dapat na sunugin ay dapat sunugin. Alam niyo po, siya po ay tinanong ni Samuel at sabi, bakit mo ginawa yan? Di ba alam na hindi yan ang utos ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon Diyos, lipunin mo silang lahat, wala kang ititira kahit ano. Ang sabi na, ito po sinabi ni Saul, King Saul. Yung po mga magagandang hayop ay i-offer namin sa Diyos as sacrifice. Kaya namin binuhay itong mga asnong to kaya namin binuhay itong mga matatabang bakang to. I-offer namin sa Panginoon Diyos. Partial obedience, sumunod ka nga, pero hindi mo naman kinumpleto. Kung susunod ka rin lang, kumpletuhin mo na. O, ulitin natin. Pakasabi sa inyo katabi. Kung susunod ka rin lang, lubos-lubosin mo na. Susunod ka rin lang, lubos-lubosin mo na. Ayan. Kasi kapag hindi mo nilubos-lubos, kulang, still disobedience. Alam mo, sabi po sa Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. To obey is better than sacrifice. So, anong mahalaga? Ang worship sa Sunday o ang mabuhay na may pagsunod sa Diyos sa Monday? Sa paningin ng Diyos, ang pagsunod ang mahalaga. Ayan. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, pag Sunday, we worship. At from Monday to Saturday, hindi naman tayo marunong sumunod sa ating Panginoon Diyos. Ang tawag po dyan ay
para siya disobedience. Next, disobedience. Alam niyo po ba ang disobedience is idolatry? Okay. Pag hindi ka pala marunong sumunod sa ating pong Panginoon Diyos, idolatry ang tawag dyan. Ano ba ibig sabihin ng idolatry? Idolatry, the worship of idols. Yung mga imahe, yung mga idols nyo, Lodi. Sino may natawag yung mga Lodi dyan? Mga Lodi. Pero huwag naman sambahin. Okay lang yung tawag. Extreme admiration, love, or reverence for something or someone na po talagang mahal na mahal mo siya nang higit sa ating pong Panginoon Diyos. Anything or anyone that replaces God. Ano ba yung nagpapapalit sa Panginoon Diyos? Marami po tayong ginagawa, di po ba? Marami tayong ginagawa na nagpapalit sa ating pong Panginoon Diyos. Ano yung mga bagay na yan? Kahit nga yung cellphone eh. Imbis na nanambahan sa Panginoon Diyos, imbis na nanalangay, imbis na babasa ka ng salita ng Panginoon Diyos, nagiging idol po natin yan. Kahit nga, di ba, yung mga telenovela, nagiging idol po natin yan. Ano pa? Even self can become idols. Kahit ang ating po mga sarili. Ano po yung bakit nagiging idol yung ating mga sarili? Nananangan po tayo sa ating pong mga galing, sa ating pong kalakasan, sa ating pong kalakasan, kasisigan, kagandahan, nagiging idols na po tayo ano po, sa paningin ng ating pong Panginoon Diyos. Okay. What is the relationship of worship and obedience? Sabi po dyan ay, obedience is the ultimate act of worship. Pag hindi ka nag-obey sa ating pong Panginoon Diyos, therefore, hindi ka naman talaga nananambahan sa ating pong Panginoon Diyos. Kung nananambahan ka sa Panginoon Diyos, ibig sabihin, sumusunod ka sa mga utos ng ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan muna po natin ating Panginoon. Alam niyo po, ang design po ng Panginoon Diyos, tayo pong mga mananampalataya, yung true worshiper po. Ano po. Ito po ang design po niya. Ang design po niya ay mula nung nakikinig tayo po lahat ay hindi maliligtas kung hindi po tayo nakapakinig na salita ng Panginoon Diyos. Nung tayo po lahat ay nakapakinig, tayo po lahat ay maniniwala, mananampalataya tayo at paari po tayo magsisi sa ating mga kasalanan at ihingi po natin ang tawag sa ating pong Panginoon Diyos at magkakaroon po tayo ng baptism in water and in Holy Spirit. Pag tayo po lahat ay tumunggap sa Kanya. Ang buong buhay po natin after po ng baptism, ang buong buhay po natin ay obedient, hindi po worship. Obedient until death. Kinakailangan po tayo pong lahat ay masunurin sa mga inuutos po ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo nandito para makinig lamang po ng mga salita ng Panginoon Diyos. Tama po yun. Yan po ay uri ng pagsamba. Pero po ang tunay na pagsamba, kung alin napapakinggan po natin sa Sunday o napapag-aralan po natin sa Bible, sa Biblia o Bible study, ang nakalulugod sa Panginoon Diyos ay ang pagiging obedient. Alam niyo po, kapag nananampalataya po ang isang tao, ina-acknowledge po niya ang pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Lordship demands obedience. Kung kinikilala po natin siyang Diyos, Panginoon, nagdidemand po yan ng pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Bakit? Obedience brings us closer to God. Ang pagsunod po ay tama po, tayo pong lahat ay napapalapit po sa ating pong Panginoon Diyos. Kung gusto po natin ng intimate relationship, yung very close sa ating pong Panginoon Diyos, yung pong sinasabi po natin na as if lagi po natin kasama ang ating pong Panginoon Diyos, kinakailangan po natin na meron po tayong pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos niya. Ano ba pinag-uutos ng Panginoon Diyos? Marami po tayo napapakinggan. Tandaan po natin, ang Biblia ay sinamarize into two, love God and love others. Ang utos niya, mahalin mo yung kapwa sa anong paraan, mahalin mo siya, tulungan mo siya, at higit sa lahat, kung tayo po niligtas ng Panginoon Diyos, kinakailangan ibahagi mo rin sa Kanya ang pagliligtas ng ating pong Panginoon. Therefore, kung tayo po, kung alam na po natin ang utos ng ating pong Panginoon Diyos,
tayo mismo ay magbahagi rin ng salita ng Panginoon Diyos. At yan ang pinagagawa po sa atin ng Panginoon Diyos. Mula Monday hanggang Saturday, ilan na po ba yung nakausap nyo na sinabihan na mahal ka ng Panginoon Diyos? Diba? Ilan ba yung sinabihan nyo na kinakailangan manampalataya sa Panginoon Diyos para ka maligtas? Yung po ang tunay na pagsunod. Alam niyo po, hindi po mangyayari yan kung di po natin talagang kakilala ang ating pong Panginoon Diyos. Kung tayo po ilalakad na kasama niya, susunod sa kanyang mga salita, sa pangunguna ng banal na Espiritu ay magkakaroon po tayo ng intimate relationship sa ating pong Panginoon Diyos. At mararanasan po natin yung mga pagpapalang laan para sa atin kung tayo pong lahat ay marunong sumunod sa ating pong Panginoon Diyos. So, magbibigay lamang po ako ng 4 na kadahilanan bakit po tayo na kailangang sumunod sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi po dyan ay 4 reasons why obedience will draw us closer to God. Tingnan po natin. Una, when you are obedient, you can walk with God. Lalakad tayong kasama po ang ating pong Panginoon Diyos. Being obedient wins. Lagi po tayong panalo kapag tayo po ay lagi po sumusunod sa ating pong Panginoon Diyos. Tama po ba yan? So, ano man ang ginagawa niyo po, dumadaan man tayo sa maraming problema, kung tayo pong lahat ay nakasusunod sa ating pong Panginoon Diyos, tayo pong lahat ay panalo na agad. You can walk with God kung tayo pong lahat ay obedient. Magbibigay po ako ng mga example dyan po. Tingnan po natin. Si Abraham worship God through obedience by offering Isaac. Imagine niyo po, si Abraham, sabi niyo gano'n kay Abraham ay, i-offer mo ang iyong anak sa akin. Isa-isang anak niya, no? Si Isaac po. Ay, dalawa pala sila. Pero sabi nga nun ay, i-offer mo sa akin si Isaac. Alam mo po, ano po yung mararamdaman po ninyo? Imagine kayo po yun, ang sabi, i-offer mo ang iyong anak. Lagyan niyo po ng pangalan ng anak ninyo, nakalagay din po. Pangalan niyo, Isaac, ilagay niyo po yung pangalan ng anak niyo. Ano yung mararamdaman niyo pag sabi ng Panginoon, ay i-offer mo ang iyong anak sa akin? Pag sinabi pong i-offer, patayin po yun eh. Lalagay sa altar, at doon po papatayin, at susunugin para i-offer po sa ating po Panginoon. Alam niyo po, ang maganda example po dyan ay si Abraham na po. No question asked. Hindi na po siya talagang nagtanong. Gumising si Abraham ng maagang maaga, dinala niya ang kanyang anak sa bundok para po siya ihandog. Alam niyo po, pwede naman sabihin ni Abraham, Lord, sabi mo, magiging ama ako ng maraming bansa. Bakit ganon? Pag in-offer ko sa Isaac, ubos ang lahi ko. Kaya ilang taon na po ba ipinanganak si Isaac? 100 years na si si Abraham nung ipagbuntis. Ilang taon ba si yan? Sino ba asawa ni Isaac? Ni Abraham? Sarah, no? Matanda na. Tapos sabi ganun ay magiging ama ka ng maraming bansa. So, sabi niya, hindi na talaga siya nagdalawang isip, kasi kung tayo yun, Lord, may pinangako ka eh. Ako magiging ba ng maraming bansa. Bakit ganun? Yung pagbubulan ng lahi ko ay gusto mong i-offer sa'yo. Alam niyo po, kapag tayo pong lahat ay marunong sumunod sa ating po Panginoon Diyos, hindi po siya nagdalawang isip, pinawa niya yung kanyang anak, ganun sa bundok, at igagapos, at doon na po ay papatay. Alam niyo po, nag-provide po ang Panginoon Diyos ng i-offer sa Kanya. Doon po ang Panginoon Diyos, na pag tayo lahat ay masunurin, kung ano po talaga yung pong minamahal po natin, ay spare ng Panginoon Diyos dahil po tayo pong lahat ay nagpapakita ng pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Ito pa isa. Noah worshiped God by doing everything just as God commanded him. Ano ba yung pinapagawa kay Noah? Sino yung nakakalalang pinapagawa kay Noah? Gumawa ng malaking arko. Alam niyo po, kahit si Noah nga, pwede pwede magreklamo eh. Gumawa ka ng malaking barko, malaking arko, at babaha.
Kung ikaw yung tao yun, si Noah, mag-iisip ka, mula nilalang ang mundo, hanggang sa kapanahonan ng Noah, hindi pa po sila nakakatikim ng ulan. Paano niya isip? Lord, saan mo gagamitin itong arkong ito? At sila po ay nasa disyerto. Nasa disyerto, at nung ipakita sa kanya ng Panginoon, yung sukat na gagawin po nila ay napakalaki. Kahit isang taon ay hindi niya kayang gawin yun. Sino po nakakala kung gaano katagal ginawa po yung ark? Pula lang. Yun yung nakakala kung gaano katagal ginawa yung ark. Si Noah, kung may tumulong sa kanya, yung mga anak niya na wala maliliit ang kanagalakihan na ang tumulong sa kanya. Sino po yung nakakala? Kahit hula lang. Hula. Nag-guess pala, guess. Mga sino yung nakakala? Mga Daang taon yun. 100 years? 140 years? Sobra naman kayo. Ginawa ko yung art na ayon ko sa pag-aaral ay dati kong pag-aaral ay around 100 years nga. Pero ito pang mga latest, pag-aaralan ko ay 50 to 75 years na po. Na siya ay May bago na pala. ginawa. Imagine niyo po yun 50 to 75 years na ginagawa. Tay! Ilang araw mo ginagawa yung hitan mo bago na pokpok yung kamay mo. Wala ka sa linggo, di ba? Napokpok ka agad. Ganun kahirap yung ginawa po ni Noah po. Grabe po yung kanyang pananampalataya na sumunod po sa ating Panginoon Diyos. Pwede niyo rin itanong, Lord, saan manggagaling yung ulan? Maganda rin po pag-aaral po yan. Saan nga ba nanggaling yung ulan? So, maganda pong pag-aaralan po yan sa Bible study po. Alam niyo po, resulta po ng kanyang pagsunod. Lahat po ng pamilya niya, yung kanyang pumasok po ron, ay naligtas. Ito po ang pinaka-perfect example. Worship the Father through obedience even unto death. Ang mission, born to die for us. Grabe na po, imagine niyo po kung kayo po may mga anak. May mga anak, kaya siya pinanganak para mamatay. Grabe na yung po kanyang mission para mamatay po sa lahat ng mga sala po natin po. Ipinanganak si Jesus, ang ating po Panginoon Diyos, para mamatay, para po sa ating mga kasalanan. Ang ating pong Panginoong Jesus, ang kumuha ng parusang nararapat na tayo pong lahat ang tumanggap. Alam niyo po, sumunod po ang ating po Panginoong Jesus sa kanyang sa inuutos ng Diyos Ama hanggang kamatayan. At dahil po sa kamatayan ng ating pong Panginoong Diyos, tayo pong lahat ay nakalalapit na sa Kanya. Inyo po ba lahat? Amen. Tayo po lahat ay nung tayo po ay nanampal tayo sa ating pong Panginoong Diyos, nakalalapit na po tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Kapag hindi po tayo nananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos, hindi po tayo pwedeng mananampalataya sa Ama. Hindi pwedeng tayo makalapit sa Ama. Kaya po malaki po yung binigay po sa ating benefit ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ngayon ay nakalalapit na sa ating pong Diyos Ama. Kaya nga po ating pong laging panalangin, simulan natin panalangin Ama namin sa langit, gumagalan kay the Father. So nakalalapit na po tayo at ini-end po natin yan sa magitan po sa tanging pangalan ni Jesus. Ina-address po natin lahat ng ating pong panalangin sa ating God the Father at ginagamit po natin ang pangalan ng Jesus dahil tayo pong lahat ay nananampalataya sa Kanya. Next, sabi pa dyan ay pangalawa, when you are obedient, you can hear God's voice. Amen po ba doon? Tayo po pang lahat ay, sabi po dyan ay ganito. Obedience open our ears to God's voice. Kaya po bang lahat ay nakakarinig po ba ng tinig ng Panginoon Diyos kapag tayong lahat ay masunurin? Parang wala na, parang hindi pa ako nakakapakinig ng tinig ng Panginoon Diyos. Pwede po natin sabihin yan po. Alam niyo po, maraming mga napaltaya.
Ano ba ibig sabihin ng ano? Yung napapakinggan natin yung tinig ng Panginoon Diyos. Marami po nagsasabi na ang mga born again daw po ay mga sirabulo. Kasi sinasabi nila, kinausap ako ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, tunay na mananampataya ka kapag narinig mo ang tinig ng ating pong Panginoon Diyos. Ang siraulo ay nagsasalta mag-isa, kausapan lamang. Alam niyo po, kahit gaano kabuti ang tao, no, kung wala ka namang relasyon sa ating Panginoon Diyos, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Hindi ko po, ano po, kahit gaano kabuti ang isang tao, kung wala kang tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos, hindi mo maririnig ang tinig ng Panginoon Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay sumusunod sa utos ng Diyos, at dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos, nagkakaroon po tayo ng ability to hear and follow His voice. Still small voice. Meron kang narinig na tinig na nanggagaling sa Panginoon Diyos na meron siyang pinag-uutos sa iyo. Nagkakaroon po tayo ng conviction sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Alam niyo po, privilege po natin yan. Alam natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo na nasa atin. Nalalaman po natin ang wisdom ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi po natin kanina ay, ang ganda po ng program po natin po, kahit maiksi, meron po tayong testimony, meron po tayong special number. Magte-testify din naman ako. Pwede ba dalawang testimony? Ganda isa kanina eh. Alam niyo po, ng August 20, ito ng August 20, ay ng gabi, ay kinausap po ako ng isang kapatiran lalaki, at nagtatanong sa kanya, meron daw nagtatanong sa kanya na kung sino ang pwede mag-conduct ng Bible study sa mga kapulisan. Ang sabi niya sa akin ay ganito, Brad, ikaw yung naisip ko. Yung maisip ka lang ay kagalakan na. Diba? Sabi nga nun ay, siyempre, kapulisan yan, alam niya naman siguro yung mga pulis, di ba? Mga ano eh, may konting angas yan eh. Pero ano po yun, yung isang kabito na yun. Sabi niya ay, ito unang naisip ko at na mag-Bible study sa kanila. Yan po ay doon po sa, sa camp, Bagong Diwa, yan sa Bikutan, na lahat ng mga high profile na mga criminal din eh. Hindi siya inaano. So, malaking kampo po yan. Pero siyempre, dahil po kapulisan yan ay, ang unang sagot ko ay, sige, magkanda tayo ng Bible study. Mga ilang tao ba yung kasi may unit pala yan, may unit. Sabi niya ay, pinag-utos sa head pa lang, buong kapulisan, na lahat ng mga kapulisan, lahat ng department, lahat ng units, departments, ay dapat meron silang tinatawag na Bible study once a week. Ang tawag doon ay, ako as ay life coach. Pag pinapasok ka, pag sinabi life coach ko ka rin sa unit na ganito. Hindi lang kasi ang makapagpa-picture doon sa kanila kasi ang hinahawakan ko po ay intelligence. Hindi pwede matamad yung mga mukha nila kasi mga intel sila eh. Ibig sabihin mga wala silang mga uniforme at sila po yung mga intel. So hindi pwedeng malantad yung kanilang mukha. Kaya ang ginagawa ko yung gate na lang ang pinipicture ko. Alam niyo po, nung ako ay pupunta sa kanila, after ko akong sabihan, ay nagpunta po ako sa campus. Sabi niya, ang sabi sa akin, pwede ka na ba po, kasi kinausap ako ng Netflix ng gabi, at sabi ko ay, kailan ba tayo magsisimula? Ay, kung gusto mo, bukas na. Sabi ko, wag naman bukas na. Wala pa akong pinipprepare doon. Pero kinabukasan po ay, nagpunta na po kami para scout ko po yung lugar. Para po malaman ko din paano bang set up ang gagawin. Kung meron silang monitor,
pwede ako mag-flash ng ano, via cellphone lang, o kaya naman kung by room lang ay pwede rin. Pero ito maganda, po. Nagpakilala po ako sa pinaka-heaven lang, captain doon. At nagpakilala po ako, nagpakilala naman siya. Ito po ang maganda na naranasan ko po. Yung sabi niya, magpakilala ka at magsalita ka. Almost 10 to 15 minutes ako nagsalita without any prepared outline. Nagsalita ako at lahat ng pwede ko sabihin hanggang sa pananalangin ay sinabi ko sa kanila. At nagkasundo po kami, every Thursday ay magkakaroon po kami ng interactive Bible study. Sabi, malaking karangalan po yan. Mga kapulisan po yung hawakan ko. Di ba? Mga pulis, mga astig yan, mga intelligent, hindi naman talaga magagaling yan. May mga sinasabi yung mga yan. Magagaling, may mga strategies yun. Kung ako ay nanalangin at ako ay after ko pa makapagsalita, ang papawi ako ay ito po ang nasabi ko. Sabi ko, Lord, hindi ako yung nagsalita. Ikaw. Maging sa pananalangin, hindi rin ako ang nanalangin. Ikaw. Obedience, open our ears to God's voice. Lahat ng mga sinabi ko, alam ko po kung paano ako magsalita. Pero nung magsasalita po ako ay diretso. Pati yung pananalangin ay, yung mga panalangin, hindi pa panalangin, lumabas sa bibig ko. At nung ako po ay umuwi, sabi ko, Lord, hindi ako yung nangusap sa kanila. Ikaw ang nangusap sa kanila. Kapag open po ang puso natin na sumunod sa ating pagpapanan ng Diyos, marinig po natin ang tinig po ng ating pagpapanan ng Diyos. Amen po ba na? Palakpakan po natin ang ating pagpapanan ng Diyos. Alam niyo po na naluha ako kasi nakakapuan po. Yung bang may ginagawa kong bagay na ina-acknowledge mo na talagang alam mo yung kakayanan mo. Pero yung kakayanan mo, nilalampasan pa kasi sumusunod po tayo sa ating pong Panginoon. Wala pong imposible sa ating pong Panginoon Diyos. Sinasabi po natin, wala po tayong alam. Kapag tayo po'y marunong sumunod sa Panginoon Diyos, bibigyan ka ng galing, bibigyan ka ng kaalaman, bibigyan ka ng lakas, at hindi lamang yan. Gagabayan ka ng ating pong Panginoon Diyos. Next, pangatlo. When you are obedient, you will be blessed. God promises that if we will obey Him, blessings will follow. Sabi po sa Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yan, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Alam niyo po, tayo pong lahat ay, sabi pala na Panginoon Diyos, kapag ikaw pala ay masunurin, pagpapalain ka ng Panginoon Diyos, sabi niya ay magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sabi rin po sa Isaiah 1 verse 19, if you will only obey me, you will have plenty to eat. Alam niyo po, tayo ng lahat ay pakahirap kung paano po tayo mabubuhay. Ito lang pa ng mga susi. Kapag tayo pong lahat ay marunong sumunod sa salita po ng Panginoon Diyos, magiging masagana ang iyong buhay at ang sabi pa sa Biblia, sa salita ng Diyos, you will have plenty to eat. Hindi mo na nananasaing pang mag-London. Loan dito, loan doon. Ito po ang simple life formula. Kapag tayo pong lahat ay marunong sumunod sa ating pong Panginoon Diyos, blessing. Kapag tayo pong lahat ay hindi marunong sumunod sa utos ng Panginoon Diyos, curse. Ano ba sa Tagalog ng curse? Sumpa. Ibig sabihin ay dahil hindi tayo
dahil hindi po tayo sumusunod sa ating po Panginoon Diyos, yung blessing ng Panginoon Diyos, sa halip na matanggap natin, ay nagiging masahol pa yung natatanggap natin. Wala ka na nga, lalo ka pang nawawalan. Kaya nga totoo yung sinasabing, mahirap ka na nga, lalo pang naghihirap. Bakit? Kasi po wala po tayo pagsamba, pagsunod sa ating po Panginoon Diyos. Pero, hindi pwedeng maging mahirap ang isang taong mananampalataya kung tunay siyang sumasamba at sumusunod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Amen. Hindi ka pwedeng tawagin mahirap kasi ang ating pong Diyos ay Diyos na buhay at lahat po ng resources ay nanggagaling sa Kanya. Hindi lahat ng pagpapala ay puro kaperahan. Yung kalakasan mo lang, yung pag-isip mo lang sa umaga, ay biyaya na ng Panginoon Diyos na dapat natin ipagpasalamat. Ang mabuhay ka sa buong isang araw. Di ba ba? Tayo pong lahat ay pagpapala na po ng ating Panginoon Diyos. Hindi mo kailangan ng pera pag malapit ka ng mamatay. Ang kailangan mo kung paano ka mabuhay, ang merong pagsunod sa ating Panginoon Diyos bilang pagsamba sa ating pong Diyos na buhay. Lastly, when you are obedient, you're trusting God to be God. Tayo pong lahat ay dapat sumunod at dahil yan, tayo po lahat ay nagtitiwala na ang Diyos ay Diyos. Kapag tayo pinagtitiwala sa Diyos, ipinapakita po natin ang pagiging Diyos niya sa mga buhay po natin. No? Sabi po dyan ay obeying God means moving aside. So, isinasa tayo po ay tumatabi. And allowing God, no, hinahayaan po natin ang ating Panginoon Diyos, His Word, ang kanyang mga salita, His Holy Spirit, ang kanyang banal na Espiritu, at ang kanyang kaparaanan na mag-operate po sa buhay po natin. To move in our life. Diyan po ang pagsunod po, hinahayaan po natin na ang ating Panginoon Diyos, ang salita ng Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu Santo, ang siyang manguna sa ating po mga buhay. Para po tayo na ay matutong sumunod sa ating pong Diyos. Trust means having faith na lahat po ng salita ng Diyos ay totoo at gagawin niya ang mga pangako niya. Madam? Naniniwala po ba tayo na lahat ang salita ng Panginoon Diyos ay totoo? Ang gagawin niya lahat kung ano ang mga ipinangako niya. Marami po ba kayong mga pangako na dala-dala na gagawin ng Panginoon Diyos? Amen po ba? Amen. Amen po. So lastly po, pag-usin na po tayo, sabi po dyan, obedience is doing God's will. Ano man yan? Pag meron pinagagawa ang Panginoon Diyos, as long as inihahayag po natin, hindi po yung lahat po tayo may biyaya ng paghahayag po ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po that? Meron po tayo mga kalakasang paglilingkod, pagpapakita po ng bunga ng banal na Espiritu Santo sa atin. Ipakita po natin, mamuhay po tayo na tayo pong lahat ay sumusunod anumang kaparaanan upang makita ng ating pong kapwa kung paano po tayo binago, kung paano po tayo tinatanggap ang kaligtasan ng Panginoong Diyos mula sa Kanya. Obedience in doing is doing God's will. Let us not just lift our hands, no? Taas ng kamay in worship, but also walk in obedience. So, kulang po kung taas ng tayo ng kamay. Kulang po kung tayo lahat ay na maawit na mga awitin, mga papuri. Kulang po yun kung wala naman po tayong pagsunod. Obedience is the ultimate act of worship that brings us closer to God. To God in the glory. Palapakan po natin ang ating tayo lahat ay ayos sa ganito para po sa ating pumupuling pagtagpos. Hallelujah, Lord. Muli pa ng Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Salamat Panginoon Diyos sa iyo, mensahe sa labing ito, sa dalang Lord, maikli, pero Lord, alam namin ito ay malaman dahil ito po ay nangyayari sa iyo. Sabi mo, Panginoon Diyos, sa aming binasa, if you love me, you will keep my commandment. Lord, kung mahal ka namin, susundin namin ang lahat ng mga inuutos mo. Kaya Lord, tulungan mo kami ang bawat isa sa anumang kaparaanan, Panginoon Diyos. Bigyan mo kami ng kalakasan. Lord, meron kaming banal na Espiritu Santo.
We are more than conquerors, Panginoon Diyos. Ano man, Panginoon Diyos, yung mga nasa harap namin, tulad na sinabi ko kanina, kapulisan, magagaling. Pero Lord, ang tunay na magaling ay ikaw lamang. Walang pwedeng humarang sa amin kapag ikaw mismo ang kasama namin. Salamat, Panginoon Diyos, kung meron kami mga tao, Panginoon Diyos, na nakapaligid sa amin na nangangailangan ng tulong para makilala kanila. Gamitin mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sumunod sa mga pinag-uutos mo. Lalo tigit, Panginoon Diyos, nalalapit na ang iyong pagbabalik. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. Dalangin po namin, ikaw ang siyang naitaas sa talento. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pag-ibig ng Diyos Ama. Lord, sa guidance ng Banal na Espiritu Santo na aming narinig sa bawat sandali ng aming pagsunod sa iyo, na aming narinig, Panginoon Diyos, kapag kami na nananakot. Lord, salamat sa pagligtas ng iyong anak na si Jesus. Sama mo kami, Panginoon Diyos, ngayon, hanggang sa mga susunod na araw, Panginoon Diyos, na mayroong kalakasan at pagsunod sa iyo. Ito ang aming panalangin na mayroong pasasalamat at pagbabalik, Panginoon, ng Lord sa iyo. Tatanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ayan, bago po tayo matapos, muli po natin ulitin ang banal mong tahanan. Hallelujah. Ipanalangin po natin ito sa ating mga puso. Puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, maganigaan, sa'yo ay tumisa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, maganigaan, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulugan na
sa Lord. Maraming salamat po sa blessing, sa nabigay kay Brother Cesar. Marami po tayong pagkain ngayon. Ito'y ating ginagamit sa walang kabuluhan. Gaya ng mga bisyo, Pasok ko ng dito. ng tao, Kailangan. kabayang pagpapanasan ng laman. Dog, pwede ikaw mag-ano? Kasi medyo masama pakiramdam.